Welcome ulit sa Bako Recaps. Sa video na ito ay i-recap ko sa inyo ang 2023 superhero action adventure movie na may title na Blue Beetle. Simulan na natin. Sa Palmera City, makikita natin si Jaime Reyes na kababalik lang galing ibang bansa matapos siyang mag-graduate sa college. Masaya siyang sinalubong ng kanyang pamilya matapos ang maraming taon ng hindi pagkikita. Nawala ang saya sa mukha ni Jaime nang malaman niya na nalugi na pala ang kanilang negosyo at muntikan ding mamatay ang kanyang tatay sa sakit sa puso. Kaya naman agad naghanap ng trabaho ang fresh graduate na si Jaime pero wala ni isa ang gustong kumuha sa kanya. Kaya naman ay nakisama na lang siya sa trabaho ng kapatid niyan si Milagro bilang tagalinis sa isang mansyon na pagmamay-ari ni Victoria Cord. Siya ay ang CEO ng Cord Industries, isang kumpanya na yumaman dahil sa paggawa ng mga military weapons. Nagtatrabaho ang magkapatid nang biglang dumating si Jenny Cord at sinabihan ng kanyang tiyahin na si Victoria para itigil na ang kanyang project. Ang project na ito ay ang OMAC o tinatawag ding One-Man Army Corps. Sinabihan siya ni Jenny na itigil na ito dahil na rin sa utos ng kanyang ama na si Ted Cord, ang dating CEO ng Cord Industries. Gayunpaman ay sinaway pa rin ito ni Victoria at binantaan pa si Jenny na huwag makialam. Nakita at narinig ni Jaime ang lahat ng usapan. Nang makita niya na parang sasaktan na si Jenny ay nakialam na siya. Dahil dito ay nasibak ang dalawang magkapatid sa trabaho. Sa labas habang naghihintay ng kanilang sundo ay lumapit si Jenny at humingi ng tawad kay Jaime dahil sa pagkawala ng kanyang trabaho. Pagtapos ay binigay niya ang kanyang number at inalok si Jaime ng bagong trabaho. Kinagabihan ay hindi pa rin siya desidido kung tatanggapin ba niya ang trabaho pero matapos kausapin ng kanyang tatay ay tinanggap na niya ito. Kinabukasan ay hinatid siya ng kanyang pamilya papunta sa kanyang bagong pagtatrabahuan sa Cord Industries. Si Jenny naman ay pasimpleng pumasok sa isang restricted area para nakawin ang isang alien technology na tinatawag na Scarab. Ang Scarab ay nadiskubre ni Victoria sa Antarctica matapos ang mahabang panahon ng paghahanap. Gamit ang isang box ay itinago ni Jenny ang Scarab at ninakaw sa lugar. Nakita ni Jaime si Jenny sa elevator at agad na pinuntahan ang dalaga nang biglang magsitunugan ang alarms. Nagpanik si Jenny at ibinigay ang box kay Jaime. Binalaan niya si Jaime na wag bubuksan ang box kahit anong mangyari. Sa bahay ay sinuway niya ang babala ni Jenny. Sinabihan niya ang kanyang pamilya patungkol dito. Binuksan nila ang box at nakita ang Scarab. Pagtapos ay nakuha pa nilang paglaruan ito. Nang mapunta kay Jaime ang Scarab ay bigla itong lumiwanag at kumapit pa sa kanyang mukha. Nagpanik ang Reyes family at nang subukan siyang tulungan ng kanyang uncle na si Rudy ay bigla itong naglabas ng kuryente. Dahil dito ay tumalsik si Rudy at nawalan pa ng kuryente ang buong bahay. Naninig ang itlog ni Jaime nang maramdaman niyang pumasok na ang Scarab sa kanyang katawan. Biglang nag-transform ang kanyang katawan na tila ba isa siyang Blue Beetle. Muling naninig ang kanyang itlog nang makarinig siya ng boses ng babae, hindi niya alam na ang boses pala ay galing mismo sa Scarab at nakikipag-usap sa kanya. Sinimulan ng Scarab ang iba't ibang test para i-check kung okay pa ba ang system na kumabit kay Jaime. Kabilang na dito ang flight test na nagdala kay Jaime sa outer space. Braking test na nagpakita sa kanya ng kanyang kakayahang maglabas ng pakpak mula sa Scarab. At defense test na nagprotekta sa kanya mula sa dumaang bus. Pagkatapos ay kinontrol na naman ng Scarab ang suit at pinalipad siya pabalik ng kanyang bahay. Dumating siya doon nang walang saplot at agad rin siyang nawala ng malay. Nang magising siya ay nagulat siya nang makita ang Scarab na nakakabit pa rin sa kanyang likod. Naisip niya na baka si Jenny lang ang nakakaalam kung paano ito tanggalin. Nang malaman ni Rudy ang kanyang plano ay sinabi niyang baka hina-hunting na siya ng mga tauhan ng Cord Industries para sa alien technology na kumabit sa kanyang katawan. Pinigilan siya ng buong pamilya pero nagawa pa rin niyang makatakas. Doon ay nakita niya si Jenny na nagtatago mula sa mga mercenaries na tumutugis sa kanya dahil siya lang ang suspect sa pagnakaw ng Scarab. Agad niyang pinasakay si Jenny sa kotse at matagumpay nilang natakasan ang mga mercenaries. Dinala niya si Jenny sa kanilang bahay. Doon ay in-explain niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa Scarab. Sinabi niya na ang Scarab ay isang alien weapon na may sariling pag-iisip. Ang Scarab din daw ay mapili sa mga katawan na gusto niyang kabitan at si Jaime ang napili nito. Hindi alam ni Jenny kung paano ito matatanggal sa katawan niya pero naisip niya na baka may makuha silang solusyon mula sa secret room ng kanyang tatay na si Ted Cord. Dahil nga secret ay kinailangan nilang kunin ang susi mula sa Cord Industries. Ang susi pala ay ang nakadisplay na relo ng kanyang tatay. Matagumpay nilang nakuha ito pero pinigilan sila ni Carapax. Siya ay ang bodyguard ni Victoria na inutusan niya para bawiin ang Scarab mula kay Jenny. Meron ding nakakabit na OMAC prototype sa kanyang katawan. Pumasok si Jenny sa kotse kasama si Rudy at maglaban na sila Jaime at Carapax. Nang makita ni Rudy na nahihirapan si Jaime ay tinulungan niya ito. Sinagasaan niya si Carapax at nagkaroon ng tsansa si Jaime para pumasok sa kotse. Agad nilang tinahak ang landas papunta sa dating tirahan ni Jenny nung siya ay bata pa lamang. Abandonado na ito ngayon kaya malabong matuntun sila dito. Nang marating nila ang lugar ay sinabi ni Jaime na nagpakilala na sa kanya ang Scarab. Ang pangalan daw nito ay Kajida.
Pinasok na nila ang mansyon at gamit ang ninakaw nilang relo ay nabuksan nila ang secret room ni Ted Cord. Ang secret room pala ay secret base na rin ni Ted. Napag-alaman natin na ang tatay pala ni Jenny ay ang dating superhero na si Blue Beetle. Hindi siya pinili ni Kojida kaya naman ay ginamit na lang niya ang kanyang kayamanan para gumawa ng suits at gadgets parang si Batman. Sinimulan ng i-hack ni Rudy ang computer at pumunta naman ang dalawang nag-iinit na teenagers sa taas para mag-alam nyo na. Nag-usap ang dalawa at naikwento ni Jenny na biglaan na lang daw nawala ang kanyang tatay habang inaaral ang Scarab. Dahil sa pagkawala ng kanyang ama ay nagkaroon na siya ng inggit sa pagkakaroon ng masayang pamilya kagaya ng kay Jaime. Maya-maya pa ay naglapit sila para maghalikan nang biglang pumasok si Rudy at sinabihan sila na matagumpay na niyang nahack ang computer. Pinuntahan nila ito at nagalit si Jaime nang malaman na kamatayan na lang pala ang tanging paraan para matanggal ang Scarab sa kanyang katawan. Dahil nakakapit na ito sa kanyang utak at gagawin nito ang lahat para protektahan siya. Nag-walkout siya at sinundan naman siya ni Rudy para bigyan ng words of wisdom. Sinabi niya na baka ito ang kapalaran ng binata. Maya-maya ay nakita nila ang helicopter ni Victoria na dumaan sa lugar. Na-realize ni Jaime na papunta ito sa kanyang bahay para kunin ang Scarab mula sa kanya. Nag-alala siya para sa kanyang pamilya kaya sinubukan niyang lumipad papunta doon pero hindi niya mapalabas si Kojida. Naalala niya na gagawin nito ang lahat para protektahan siya kaya naman tumalon siya at effective nga ito. Agad niyang nilipad ang kanyang bahay at matagumpay na naprotektahan ang kanyang pamilya mula sa mga tauhan ni Victoria. Gusto sana ng Scarab na gamitin ang mga nakamamatay na armas kaso lang ay sinabi ni Jaime na hindi sila mamamatay tao. Nang makita ni Victoria na hindi tinatablan ang suit ni Jaime ay inutos na lang niya na patayin ang Reyes family. Sinalag ni Jaime ang mga bala at isa-isang pinatumba ang mga mercenaries sa paligid. Tumakbo ang pamilya paalis ng lugar kaso biglang nadapa si Milagro kaya naman ay agad siyang tinulungan ng kanyang ama na si Alberto. Sinuntok siya ng isa sa mga mercenary na agad pinatumba ni Jaime. Pagkatapos ay papabagsakin na rin sana niya ang helicopter kaso lang ay biglang inatake sa puso ang kanyang tatay. Tumakbo siya para tulungan ito nang biglang tinamaan siya ng klo na binaril ni Carapax. Sumabog ang bahay ng Reyes family. Nagtipon-tipon ang buong pamilya para humingi ng tulong para kay Alberto. Nahuli ng Cord Industries si Jaime. Dumating ang emergency at sa kasamaang palad ay hindi na nasagip si Alberto. Kinabukasan ay hiningi ng Reyes family ang tulong ni Jenny para iligtas si Jaime. Tinulungan sila ng dalaga at dinala sila sa abandonadong mansyon. Doon ay pinahiram niya ang buong pamilya ng tig-iisang gadgets na inimbento ng kanyang ama. Ginamit nila ang aircraft na tinatawag na bug at tinungo ang isla kung saan dinala si Jaime. Ang islang ito ay isa ring sikreto at dito ring ginagawa ang mga OMAC suits. Dito ay inutusan ni Victoria ang kanyang lead scientist na si Jose para i-extract ang code mula sa Scarab suit at i-apply ito sa OMAC suit ni Carapax para palakasin. Nag-alinlangan si Jose dahil maaaring mamatay si Jaime sa buong proseso at nakiusap kay Victoria na wag na ito ituloy. Gayunpaman ay hindi nakinig si Victoria at pinasimulan na ang proseso. Dumating na sila Jenny sa lugar at isa-isang pinatumba ang mga mercenaries ni Victoria gamit ang kani-kanilang gadgets. Si Jaime naman ay sigaw ng sigaw sa sobrang sakit ng code extraction. Muntikan na siyang mamatay nang makakita siya ng vision kung saan sinabihan siya ng huling leksyon ng kanyang tatay. Sinabi nito na tanggapin na ang kanyang kapalaran. Sinunod niya ang payo ng kanyang tatay at isinigaw kay Kojida na tinatanggap na niya na siya ang napili nitong kabitan bilang host. Gayunpaman ay natapos na ang code extraction at nai-apply na ang Scarab code sa OMAC suit ni Carapax. Samantala ay nagkabit sila Jenny at Milagro ng mga bomba sa generator at pinasabog ito. Sa tulong naman ni Jose ay nakalaya na si Jaime at nireboot na rin ang kanyang Scarab suit. Tumakbo si Jaime paalis ng lugar. Si Jose naman ay napatay ni Carapax. Nakita ni Jaime ang aircraft ng kanyang pamilya at na-realize niya na wala doon sila Jenny at Milagro kaya naman ay bumalik siya para hanapin ang mga babaeng ito. Si Jenny pala ay nawala ng malay at nadakip ni Victoria. Si Milagro naman ay tinutugis ng mga tauhan ni Victoria ngunit biglang dumating si Jaime at tinulungan siya. Niyakap niya ang kanyang kapatid at pinabalik sa bog. Nang papunta na sana siya para hanapin si Jenny ay biglang nagpakita si Carapax at naglaban ang dalawa. Ginawa ni Jaime ang lahat pero natalo pa rin siya ni Carapax. Muntik na siyang paslanin nito ngunit dumating si Rudy at binato si Carapax. Niregaluhan ni Carapax si Rudy ng isang rocket at nagkaroon ng pagsabog. Akala ni Jaime na namatay na ang kanyang uncle. Dahil dito ay napuno siya ng galit at ginamit ang full power ng Scarab suit para patumbahin si Carapax. Papatayin na sana niya ito ngunit pinigilan siya ni Kojida. Pinaalala sa kanya na hindi sila mamamatay tao. Pinakita ni Kojida sa dalawa ang nakakalungkot na buhay ni Carapax. Si Carapax ay nabuhay sa bansang nilalamon ng gera. Nawalan siya ng ina sa murang edad mula sa isang bomba. Naging batang sundalo rin siya at nabuhay ng marahas hanggang sa binili siya ni Victoria para gawing experiment sa kanyang OMAC project. Dahil dito ay na-brainwash din siya para maging alipin ni Victoria. Ang buong buhay niya ay puno ng paghihirap at sakit.
Naawa si Jaime sa kanya at nagbago ang plano niyang patayin si Carapax. Si Jenny naman ay nakaisip ng plano para matakasan si Victoria sa helicopter. Ginamit niya ang gadget na gawa ng kanyang tatay para gawing proteksyon. Sa tulong nito ay ligtas na bumagsak sila Jenny at Victoria sa lupa. Pagtapos ay sinira ni Jenny ang backup code na ninakaw mula sa Scarab. Nagalit si Victoria at inutusan si Carapax para patayin sila. Dahil naalala niya ang kanyang nanay ay sinuway ni Carapax ang utos ni Victoria. Nagsawa na siya sa buhay ng karahasan kaya naman ay isinama niya si Victoria sa kanyang pag-self-destruct. Masaya siyang namatay nang maalala niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Sila Jaime naman ay nagkita-kita na sa aircraft. Napuno siya ng saya nang makitang buhay pa si Rudy. Natuwa silang lahat dahil tapos na ang lahat ng kanilang paghihirap. Lumipas ang ilang araw at makikita natin na si Jenny na ang bagong CEO ng Cord Industries. Ang Reyes family naman ay pinagluluksa pa rin ang pagkawala ni Alberto. Dumating si Jenny at niregaluhan si Rudy ng bagong sasakyan kapalit ng nasira sa pagbangga kay Carapax. Nag-usap sila Jenny at Jaime at sinabi ng dalaga na balak niyang pumunta sa abandonadong mansyon ng kanyang tatay. Inalok siya ni Jaime na ihatid na papunta doon. Pumayag siya at maghalikan ang dalawa. Sa huling eksena ay inilipad na niya ang dalaga papunta sa nasabing lugar.